magandang umaga sa inyo lahat. Inanyayahan ko kayong tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalamat ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. At bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpatawad namin sa kasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating tatalakayin, ay nais ko munang ipakilala sa inyo ang aking sarili. Ako nga pala, si Binibining Juwani Bagaslao. Bago muna natin simulan ang ating tatalakayin, ay may iba't iba akong larawan dito sa inyong harap. Ito ay ang isda, ito ay ang pusa, at ito ay ang aso. So, sino sa inyo dito ay may mga alagang hayop? Okay. So, lingid naman sa ating kalaman na lahat tayo ay may mga alagang aso, pusa, o kahit anuman. So, dito muna tayo sa aso. So, pag sinasabi nating aso, ito ay tinatawag nating man's best friends. Diba? Nagbibigay aliw sila sa lahat. Pag sinasabi namin pusa, okay, bakit kayo may alagang pusa? Okay, tama. Dahil katulad rin na man's best friend sila, ay ang pusa naman ay nag-aaliw o nagbibigay aliw sa mga tao sa kanilang paligid. Ang isda naman, bakit kayo may alagang isda? Okay, tama. Dahil pag sinasabi nating isda, ito rin ay nagbibigay aliw sa mga manonood o ito ay nagbibigay aliw sa mga taong nagbabantay sa kanila. So, tinatawag din itong man's best friend din itong isda. Okay. Para sa umagang ito, ay ating tatalakayin ang isa sa mga akdang pampatnitikan na tinatawag nating pabula. So, ano nga ba ang pabula? So, pag sinasabi natin pabula, ito ay mga kwento na kung saan ang gumaganap dito ay mga hayop at nagwawakas ito ng mga magagandang aral. So, again, pag sinasabi natin pabula, ito ay isang kwento na kung saan ang gumaganap sa mga kwento, gumaganap sa kilos nito sa isang kwento, ay ang mga hayop. So, may nalalaman ba kayong halimbawa ng pabula? Okay, sila ay sina Pagong at si Matsing. Ano pa? Okay, sina Leon at Daga. So, ilan sa kanya o ilan yung mga akda na yun ay kabilang sa isang pabula. So, para sa umagang ito ay ating babasahin ang isa sa mga akdang pampanitikang pabula na pinamagatang si Pagong at si Matsing. Ngayon ay ating babasahin ang isa sa mga pabulang pinamagatang si Pagong at si Matsing. So, maaari kayong makinig dahil may mga katanungan ako sa pagkatapos nito. Si Pagong at si Matsing. Si Pagong at si Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw, sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Nagpasya ang magkakaibigan na paghatian ang puno. Kinuha ni Matsing ang parteng itaas ng puno dahil iniisip niya na sapagkat may maraming dahon, ang bahagi ng kanyang nakuha ay madali na itong mamunga. Kinuha naman ni Pagong ang naiwang ibabang bahagi. Ito ay may ugat. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidigan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganon din ang ginawa ni Matsing. Subalit, makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matsing. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umusbong na dahon ng puno ng saging.
Lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa namunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matsing nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Di naglaon, nagyaya si Matsing nakainin na ang saging na tumubo sa puno ni Pagong, kung kaya nangako si Matsing na siya na lamang ang akyat sa puno at laglagan na lamang ito ng saging si Pagong. Pumayag naman si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit ang makarating na si Matsing sa itaas ng puno, kinain niya ang lahat ng bunga ng puno. Wala itong tinira para kay Pagong. Nanatili sa itaas ng puno si Matsing at nakatulog ito sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong kay Matsing sa ginawa sa kanya. Kung kaya, habang natutulog si Matsing sa sobrang kapusugan ay naglagay ng tinik sa ilalim ng puno si Pagong. Nang magising si Matsing ay nakita niya ang tinik, kaya humingi ito ng tulong kay Pagong. Ngunit tumangging tumulong si Pagong at iniwan na lamang doon si Matsing. Makalipas ng sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging. Nasaktan ito sa mga tinik na nakatusok sa puno ng saging sa kanyang pagbaba. Kaya't nangako siya sa sariling gaganti siya kay Pagong. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matsing, ay hinanap pa rin niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Kinuha ni Matsing si Pagong na takot na takot. Nagtanong si Pagong kung anong gagawin nito sa kanya. At sinabi ni Matsing na tatadtarin niya ito ng pinong-pino. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan niya ito. At sinabi niya na dadami siya at susugurin siya ng mga ito at kakainin. So nag-isip ng malalim si Matsing at naisip nito na sunugin na lamang si Pagong. Ngunit nangatuwiran na naman si Pagong na hindi naman tinatabla ng apoy ang kanyang makapal at matibay na bahay. Kaya muling nag-isip si Matsing hanggang sa naisipan niyang pumunta sa dalampasigan at doon na lamang itapon si Pagong. Lihim na natuwa si Pagong. Napanggap itong takot sa dalampasigan. Tuwang-tuwa si Matsing sa pag-aakalang nakaganti na siya kay Pagong. Todo lakas niya itong tinapon sa dalampasigan at tumawa. Nagulat ito nang makitang marunong palang lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan na katawan nito sa tubig. At nang naghalakhak si Pagong na sabihin kay Matsing na naisahan din kita, Matsing, dahil gustong-gusto ko na lumangoy sa dalampasigan. Malungkot na umuwi si Matsing. Naisip niya na napakasakit pala na may sahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloko ng isang kaibigan. So yun ang iyon ang kwento ng pabulag si Pagong at si Matsing. Ngayon ay ating alamin kung ano nga ba ang aral na nakuha natin ang yung aral na nakuha sa pabulang si Pagong at si Matsing. Ano nga ba ang aral na inyong nakukuha batay sa binasa kong kwento? Tama. Huwag tayong maging tuso sa isang tao dahil hindi natin alam kung ano ang igaganti nila sa atin. So sa kwento mula noon, nagbago na si Matsing. So hindi na sila muli nagkita ni Pagong. So sa pabula na sina Pagong at Matsing, makikita natin ang sumusunod na katangian ng mga karakter. So sa ating tatalakayin ngayon ay ating alamin kung ano nga ba ang katangian ng mga karakter sa pabula.
So, sino nga ba ang mga karakter sa pabula? Tama, sina Pagong at si Matsing. So, ano nga ba ang katangian ng Pagong dito sa kwento? Okay. Una, si Pagong ay mabait at matulungin. So, dito, ipinapakita ni Pagong ang kabaitan at pagiging handang tumulong na siya at mag-alaga siya ulit ng halaman at magbahagi ng bunga nito kay Matsing. So sa kwento, si Pagong ay mabait at matulungin. So handa siyang tumulong. Si Pagong naman ay mahinahon. So hindi nag-react agad si Pagong nang mainggit si Matsing sa bunga na kanyang halaman. So parang wala lang ito para kay Pagong. So si Matsing naman, so, sino sa Matsing o ano ang katangian ni Matsing sa kwento? Si una, tuso at palabiro si Matsing. So, sa pagkuha ng bahaging puno ng saging, ipinakita ni Matsing ang kanyang katusuhan at kakayahan sa pangangatwiran. So, yun, si Matsing. So, sa kwento, si Matsing ay tuso at palabiro. Sunod naman, siya ay mainggitin. So nung makita ni Matsing ang magagandang bungas na saging ni Pagong ay nainggit si Matsing at nagkakaroon ng tensyon sa agawan at inagaw niya ito at kinain. Sunod naman ay si Matsing ay mapaglinlang. So dito sa kwento, niloko ni Matsing si Pagong sa pagkuha ng lahat ng bunga ng puno ng saging na dapat ay para sa kanilang dalawa. So sa pag-aaral ng pabula, mahalaga ang katangiang ito ng karakter dahil nagpapakita sila ng mga aral at mensahe na maaaring matutunan ng mga mambabasa. So, gaya ng sinabi ko kanina, na pag sinasabi nating pabula, ito ay naglalaman ng wakas o ang wakas nito ay naglalaman ng magagandang aral. Ang pagiging mabait at matulungin tulad ni Pagong ay nagpapakita ng kabutihan at pagpapahalaga sa iba. Samantalang ang kagustuhan at pangloloko naman tulad ni Matsing ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-iingat at pag-iwas sa mapanlinlang na tao. So naintindihan niyo ba ang kwento na pinamagatan si Matsing at si Pagong? Okay. So ulit, pag sinasabi natin pabula, ito ay tumatalakay o ito ang kwento na kung saan ang gumaganap nito ay mga hayop at ang kwentong ito ay nagwawakas ng magandang aral. Ngayon ay bago tayo magtatapos ay meron muna akong mga katanungan. So, unang tanong, iugnay sa inyong sariling karanasan ang pangyayari sa pabulang si Pagong at si Matsing. Okay, tama. Pangalawa, ilarawan si Matsing at iugnay ito sa totoong buhay. So, may ganito bang ang katangian sa inyo sa totoong buhay, kagaya ni Matsing na siya ay tuso at mapaglinlang? Okay, pangalawa, ilarawan naman si Pagong at iugnay ito sa totoong buhay. So sa totoong buhay ba, ay may mabait bang tao? May mahinahon bang tao? Ninyong kilala? Okay. Okay, para sa inyong pagtataya, ay kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutin ang mga tanong na ito. Okay. Unang tanong, ano ang naging epekto ng pag-aalaga ni Pagong sa kanyang halaman sa kanyang karanasan sa paghahati ng bunga ng saging? Pangalawa, paano naging palabiro si Matsing sa proseso ng paghahati ng puno ng saging at paano ito nagdudulot ng komplikado sa kanilang pagkakaibigan? Pangatlo,
Ano ang naging tugon ni Pagong nung mainggit si Matsing sa bunga ng saging at paano ito nagpakita ng kanyang pagkatao? Pang-apat, paano naging mapagdinlang si Matsing sa kanyang pakikitungo kay Pagong pagkatapos kainin ang lahat ng bunga ng kanyang saging? Okay, pang-lima, ano ang mga aral na natutunan ninyo sa kuwentong si Pagong at Matsing sa kanilang mga karanasan sa paghahati ng bunga ng saging at sa kanilang pagkakaibigan? Okay. Para naman sa pangalawang bahagi, gumawa kayo ng sanaysay tungkol sa mahalagang aral na nakuha nyo sa binasang pabulang si Pagong at si Matsing. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan ang mga ito. Okay, tapos na bang lahat? Okay. May natutunan ba kayo sa ating tinalakay ngayong araw nito? Okay, mabuti. Okay, para sa inyong takdang aralin, gumawa kayo ng sariling halimbawa ng pabula at tukuyin ang katangian ng tauhan nito. So, kagaya ng ginawa natin kanina, pumili lang kayo ng isa o gumawa kayo ng isang halimbawang papula at tukuyin ang katangian nito. So, gaya nito, gaya sa kwentong si Pagong at Matsing, so ang kanilang mga katangian ay si Pagong ay mabait at matulungin at siya rin ay mahinahon. So si Matsing naman ay tuso at palabiro. Siya naman ay mainggitin at mapaglinlan. So ganyan ang gagawin ninyo para sa inyong takdang aralin. Okay, maaari kayong tumayo para sa pagtatapos ng ating klase. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin nawa ang Panginoong Diyos, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat